China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Breaking news mga kabayan, eto na, President Trump nagbabala na sa Chinese Communist Party. May gagawing hindi maganda ang Amerika laban sa China kapag itinuloy nito ang pagpapadala ng mga armas sa Iran. Iran, nalusutan ng mga barkong pandigma ng Amerika. Sinusuyod ng US Navy ang ilalim ng karagatan upang tanggalin ang mga bombang inilagay ng Iran. Strait of Hormuz, nililinis ng dalawang US destroyer upang masiguro na ang mga barkong dadaan dito ay ligtas sa anumang banta ng mines o bombang inilatag ng Iran military. Negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa Pakistan. No deal. Ipinipilit ng Iran ang pagkakaroon ng sandatang nuklear. Digmaan posibleng muling magliliyab sa gitnang silangan kapag nagmatigas ang mga lider ng Iran. Mga gamit militar ng Amerika dumating na sa Pilipinas. Maging ang mga 5th generation fighter ng Amerika na sa bansa na rin para sa Balikatan Exercise 2026. Matapos mapabalitang merong mga bagong armas na isusupply o isinupply ang China sa Iran, Pangulo ng Amerika may matinding babala sa Chinese Communist Party. Binalaan ni US President Donald Trump ang China na posible itong makaharap sa malaking problema kung magpapadala ito ng mga bagong armas sa Iran. Hindi idinitalya ni President Trump kung ano ang banta ng Amerika sa China o ito ba ay isang sanction, isang military response o economic pressure. Basta ang malinaw, hindi papayagan ng Estados Unidos na makapag-imbak muli ang Iran military ng mga bagong armas. U.S. intelligence that China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Iran, ikinagulat ng pasukin ng dalawang barkong pandigma ng Amerika, ang Strait of Hormuz. Nagbanta ang Iran military na kanilang pasasabugin ang mga barko ng Amerika dahil hindi ito nakipag-coordinate sa kanila. Pero ang banta ng Iran, baliwala sa hukbong dagat ng Amerika. Layunin ng dalawang US destroyer, ang USS Frank Peterson, DDG-121 at USS Michael Murphy, DDG-112 na masigurong ligtas ng daanan ang nasabing daluyan. Ang misyon ng US Navy na tanggalin ang mga mines o bombang inilagay ng Iran military sa ilalim ng katubigan ng Strait of Hormuz. Isang pagpapakita na bukod tanging Amerika lang ang matapang at merong kapabilidad na ayusin ang kapalpakan ng Iran. Nag-deploy ang Amerika ng mga underwater drone para masigurong ang dadaanan ng daang-daang mga pangkomersyal na barko ay ligtas sa anumang banta. Ito ang kinumpirma ni President Donald Trump. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not, makes no difference to me. Ipinipilit naman ng Iran na wala raw mga barkong pandigma ng Amerika na dumaan sa Strait of Hormuz. Kahit itanggi pa ng Iran, mismong US Central Command ay nagpahayag na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang operasyon. Bad news para sa Iran mga kabayan. Noong 12 ng Abril taong kasalukuyan, inanunsyo ni US Vice President J.D. Vance na walang naging deal pagkatapos ng 21 oras na pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran delegation sa Pakistan. Isa sa mga red line ay ang hindi pagpayag ng Iran na itigil nila ang pagkakaroon ng nuclear weapon program. Kapag patuloy na tumanggi ang Iran na makipagsundo lalo na sa isyu ng pagkakaroon ng nuclear weapon, malaki ang tsansa na muling sisiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Ang 2 linggong ceasefire deal ay isang pansamantalang tigil putukan lamang. Kaya dapat maging maingat ang Iran. Ibauna nila sa lupa ang pangarap nilang magkaroon ng sandatang nuklear hanggat ang Amerika at Israel pa lang sa ngayon ang kumakalaban sa kanila. Dahil kapag sumali na ang NATO at mga bansa sa gitnang silangan, magiging Gaza 2.0 ang sasapitan ng Iran sa mundong ito. Iranians, that's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon
and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Sa Pilipinas, dumating na ang mga gamit militar ng Amerika. Ito ay para sa gagawing balikatan exercise ngayong taong 2026. Maging ang mga fighter jets ng Amerika ay nasa bansa na rin bilang tugon sa pagsasanay na itinatawag nilang Hope Thunder 26-1. Walang inaaksayang panahon ang Pilipinas, Japan at Amerika para magpalakas pa. We're above 50.